Hello, at welcome sa Cloud B Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang How to Train Your Dragon 2, na ipinalabas sa taong 2014. Nagsimula ang pelikula, 5 taon ang nakalipas ang Berk ay isang mas masayang lugar. Sa halip na magnakaw ng mga alagang hayop at sirain ang mga gusali, ang mga dragon ay naninirahan ngayon sa mga taga-nayon bilang mga nagtatrabahong hayop at kasama sa pamumuhay nila, at nakikilahok pa sa sports ng karera. Sa pambungad na eksena, ang mga dragon at ang kanilang mga sakay ay nakikipagkumpetensya upang manghuli ng mga tupa at ihulog ang mga ito sa mga basket. Ang pinuno na si Stoic the Vast ay nagtataka kung nasaan ang kanyang anak na si Hiccup, ngunit tuwang-tuwa ng si Astrid at ang kanyang dragon na Stormfly ay nanalo sa laro, na tinawag si Astrid na kanyang magiging manugang na babae. Samantala, si Hiccup ay naggagalugad kasama si Toothless upang tumuklas ng bagong lupain. Habang lumilipad sila ginamit ni Hiccup ang imbensyon niya upang siya rin ay makalipad. Hindi nagtagal bumagsak sila sa isang maliit na isla, at dito nga ay nakatuklas siya ng bagong lupain, pagkatapos ay iginuhit niya ito sa kanyang talaan ng mapa. Dumating si Astrid at napag-usapan nila ang tungkol sa pagiging chief ni Hiccup sa darating na panahon, subalit sa palagay ni Hiccup hindi pa siya handa na maging chief tulad ng kanyang ama at pamunuan ang kanilang mamamayan. Maya-maya ay nakakita sila ng maitim na usok. Dito nga ay nakita nila ang sunog ng mga puno at sa hindi kalayuan isang malaking yelo na tila inatake ang isang kuta. Sa kanilang pag-iimbestiga hindi nila inaasahan na nahuli si Stormfly ng mga lalaki na tinatawag na Dragon Trapper, at isang lalaki ang nagpakilala na siya si Eret, na sinisisi sila sa pagkawasak ng kanilang kuta. Itinatanggi ni Hiccup na sila ang may kagagawan ng pag-atake. Sinasabi ni Eret na sila Hiccup ay kasamahan ng isang Dragon Rider na iniligtas nito ang mga dragon na nahuli nila. Nabanggit rin nito ang dragon na bumubuga ng yelo, ngunit walang alam si Hiccup sa ibinibintang nito. Inatake ni Toothless ang yelo at ito ay bumagsak, dali-dali naman na pinakawala ni Hiccup si Stormfly at mabilis na tumakas sila. Nang makabalik na sila Hiccup sa Berk, kinausap niya ang kanyang ama, at sinabi na nakatuklas siya ng bagong lupain. At nakaharap sila ng mga lalaki na tinatawag na Dragon Trappers, sila ay bumubuo ng Dragon Army na pinamumunuan ng nagngangalang Drago. Napahinto si Stoic dahil ito ay kanilang kilala. Agad na pinag-utos ni Stoic na isara ang lahat ng tarangkahan at walang dragon na lilipad. Si Hiccup ay nagtataka sa ikinikilos ng kanyang ama at hindi niya alam ang nangyayari. Ipinaliwanag ni Stoic sa kanyang anak na si Drago ay mapanganib na tao, wala itong konsensya at awa. Ngunit si Hiccup ay nais na makausap si Drago para sa kapayapaan, at kailangan nila itong hanapin at baguhin ang nasa isip nito. Sinabi ni Stoic na hindi lahat nagbabago ng isip at ang dapat gawin nila ay protektahan ang mamamayan ng Berk. Si Hiccup ay umalis kasama si Astrid nang upang puntahan ang mga Dragon Trappers nang walang pahintulot ng kanyang ama. Nang makarating na sila sa barko ng Dragon Trappers, sila Hiccup ay sumuko sa kanila na ikinagulat ng mga ito. Kinausap ni Hiccup si Eret na hinikayat na hindi mapanganib ang mga dragon at sinusubukan niyang baguhin ang pananaw ni Eret sa mga dragon. Ilang sandali lang, dumating ang ama ni Hiccup kasama ang mga kaibigan niya, dito nga ay pinapabalik na siya ni Stoic sa kanilang village. Subalit nagmatigas si Hiccup at sinabi na naroon siya upang protektahan ang mga dragon at pigilan ang digmaan. Sumagot ang ama niya na ang nais ni Drago ay digmaan. Ikinwento niya ang nakaraang panahon ng pagtitipon ng mga pinuno. Dumating ang lalaking nagngangalang Drago sa kanilang pulong, suot nito ang balat ng dragon. Siya ay tapat na sinabi na papalayain niya ang mga tao sa kalupitan ng mga dragon, at kaya niyang kontrolin ang mga ito ng mag-isa, pananatilihin niyang ligtas ang Berk kung sila ay yuyukod sa kanya at susundin siya. Pinagtawanan lang nila ang mga iminungkahi ni Drago. Sa mga narinig ni Hiccup siya ay nais pa rin na makausap si Drago para mabago ang isip nito. Habang lumilipad sila, isang tao ang nakita nila na nakamaskara sa harap nila na ikinagulat ni Hiccup. Maya-maya lang ay kinuha si Hiccup ng isang dragon mula sa kanyang likuran at nahulog si Toothless sa karagatan. Dito nga ay nagkasama muli sila ni Toothless, nilapitan niya si Hiccup at nagawa niyang patulugin si Toothless gamit ang kanyang kamay. Nang makita niya ang peklat sa mukha ni Hiccup siya ay napahinto at binanggit ang pangalan ni Hiccup. Tinanggal nito ang maskara niya at isa itong babae na nagngangalang Volca. Sinabi niya na siya ang ina ni Hiccup na ikinagulat niya. Ipinakita ni Volca kay Hiccup ang pugad ng mga dragon kung saan ang mga dragon ay masaya sa kanilang tahanan at dito niya ginugol ang kanyang panahon sa pagliligtas at sa pag-aaral niya sa mga dragon.
si Hiccup ay namangha nang nalalaman ng kanyang ina kung ano ang nais sabihin ng mga dragon. Ikinwento ni Volca ang nangyari nung siya ay nawala sa Village of Birth. Isang dragon ang pumunta sa silid kung nasaan ang sanggol na si Hiccup. Nang makita ni Volca ang dragon sa tabi ni Hiccup at tila hindi kaya ng dragon manakit ng tao ng walang dahilan, dito niya napagtanto na hindi mapanganib ang mga dragon bagkus sila ay matatalinong nilalang. Nang inatake ni Stoic ang dragon nito ay nagalit at kinuha nito si Volca. Ipinakilala ni Volca kay Hiccup ang higanting dragon na tinatawag na Alpha, at siya ang hari ng lahat ng dragon, at kaya nitong bumuga ng yelo, ngunit ang mga sanggol na dragon ay hindi nakikinig sa kahit kanino. Kinidnap ni Astrid si Eret upang malaman nila kung nasaan ang kuta ni Drago. Dito nga ay nakita nila ang napakaraming hukbo ng barko, subalit ilang sandali lang lumabas ang mga tauhan ni Drago at ginamitan sila ng sumpit kung saan ang mga dragon ay nakatulog. Dito nga ay dinala sila sa barko, inutos ni Drago sa tauhan niya na bitawan ang lubid sa dragon, siya ay binugahan ng apoy subalit hindi siya nasaktan dahil sa suot nitong balat ng dragon. Sumigaw siya ng napakalakas kung saan ang dragon ay yumukod sa kanya at sinabi na pagmamay-ari na niya ang dragon. Ipinaalam ni Eret na napakarami ang sumasakay sa dragon, agad siyang tinanong ni Drago kung ilan ang dragon ang nakita niya. Sinabi ni Astrid na mahigit 100 at kapag nalaman nila na nawawala sila, sigurado na hahanapin sila ni Hiccup ang Dragon Master at pababagsakin niya si Drago. Ngunit sigurado si Drago na siya lamang ang nakakakontrol ng mga dragon. Agad naman siyang pinagtawanan ng kasamahan ni Astrid. Muling pinagbantaan ni Astrid si Drago kung hindi nito papakawalan sila, wawasakin ni Toothless ang lahat ng barko nito. Ipinatigil ni Drago ang kanilang preparasyon at kailangan nilang pabagsakin ang Alpha at pagkatapos ay kukunin nila ang Village of Birth. Inutos ni Drago na turuan ng leksyon si Eret subalit agad siyang iniligtas ni Stormfly sa pag-atake ng mga tauhan ni Drago. Narating ni Stoic ang pugad at nagkita na sila ni Hiccup at sinabi na kailangan na nilang makaalis. Sinubukan ni Hiccup na sabihin sa kanyang ama na buhay ang kanyang ina ngunit hindi ito nakikinig, hanggang sa marating nila ang lugar kung saan naroon si Volca. Nang makita ni Stoic ang kanyang asawa at walang kibo niyang nilapitan at hinalikan nito, nanatili pa rin ang pagmamahal niya kay Volca. Sa kabilang dako, sina Astrid at iba pa ay huhulog sa dagat bilang parusa sa kanila ni Drago. Habang galit na galit si Astrid kay Eret sinabi nito na umilag siya, sinipa ni Eret ang mga tauhan ni Drago at pinabagsak nito ang iba pang bantay. Nagkaroon sila ng tiwala kay Eret at sinabi na papakawalan nila ang mga dragon, si Eret ay nagbago ang paniniwala sa mga dragon. Dito nga ay habang sila ay nagsasaya dahil sa pagkabuo muli ng kanilang pamilya, nakaramdam sila ng panganib at ang mga dragon ay lumipad patungo sa labas. Nakita nila na inaatake ng hukbo ni Drago ang pugad na nagpapalabas sa Alpha, bumuo sila ng plano, ito nga ay iligtas ang mga dragon. Ang mga dragon ay isa-isa na nilang nahuhuli, ngunit lumabas na ang mga kaibigan ni Hiccup at inatake nila ang mga armas at kulungan ng mga dragon upang pakawalan sila. Hindi nagtagal lumabas ang Alpha sa pugad nito kasama si Volca, na ipinagmamalaki na ipinakilala ni Hiccup ang ina kay Astrid. Sumigaw ng napakalakas si Drago kung saan tinawag niya ang isang higanting dragon mula sa ilalim ng karagatan na haharap sa Alpha. Nilabanan ni Stoic si Drago habang nagtutunggali ang dalawang higanting dragon, binugbog ni Stoic si Drago at tila wala itong laban sa Chief, subalit ang matinding paglalaban ng dalawang higanting dragon ang Alpha ay natalo at sa kasamaang palad ito ay nasawi. Sumigaw ang higanting dragon at napasunod niya ang mga dragon at inutos na magtipon sila. Hinarap ni Hiccup si Drago, kinausap niya si Drago na walang kahahatungan ang ginagawa nito laban sa mga dragon, ipinaliwanag niya na mababait na nilalang ang mga ito, ngunit hindi naniniwala si Drago ipinakita niya ang kanyang brasong putol, at sinabi na pinatay ng mga dragon ang kanyang mga magulang at sinunog nito ang kanilang tirahan. Sumigaw ng napakalakas na tinatawag ang higanting dragon, kinontrol ng Alpha si Toothless hanggang sa mawala ito sa kanyang sarili, ito ay nagbabansya ng pag-atake kay Hiccup. Sinusubukan ni Hiccup na kausapin si Toothless subalit hindi siya nito naririnig at nakikilala. Dali-dali naman napapunta si Stoic upang sagipin si Hiccup. Nang nagpakawala si Toothless ng pag-atake ito ay sinalo ni Stoic na humantong sa pagkamatay niya. Nang mahismasen si Toothless nilapitan niya ang ama ni Hiccup subalit ipinagtabuyan niya ito dahil sa galit. Kinontrol na ng Alpha ang lahat ng dragon upang samahan sila papuntang Village of Birth, dito nga ay kinuha ni Drago si Toothless upang sakyan.
Lumipas ang ilang oras sila ay nagsagawa ng pamamaalam sa yumaong chief, gamit ang palasong may apoy sinunog nila ang kinalalagyan ng katawan ni Stoic. Dito nga ay taos-pusong tinatanggap ni Hiccup ang pagiging susunod na pinuno ng Berk, at sinabi na babalik na sila. Sakay ng mga sanggol na dragon, sila ay nakarating sa Berk kung saan nakita nila na nakuha na ni Drago ang lahat ng dragon nila. Ang mga tao ay natuwa nang makita nila na nagbalik na sila Hiccup. Habang ginugulo ng mga kaibigan ni Hiccup ang Alpha, sinubukan naman ni Hiccup na kausapin si Toothless upang makabalik na ito. Hindi nagtagal si Toothless ay bumalik na sa kanyang sarili at ihinulog niya si Drago. Inatake nila Hiccup si Drago ng kanyang imbensyon at ito ay napabagsak nila. Muling binalikan ni Hiccup ito at matapang niyang hinarap ito, ngunit inatake sila ng Alpha na nagpayelo sa kanila. Ilang minuto lang ang lumipas, ang yelo ay nagliwanag at winasak ni Toothless ang bumalot sa kanila. Ang ibang parte ng katawan nito ay nagkaroon ng asul na liwanag. Hinamon ni Toothless ang Alpha at sunod-sunod niyang inatake ito ng kanyang apoy. Inutusan ni Toothless ang iba pang dragon na sumama sa kanya at wala nang nagawa si Drago, subalit hindi sumuko si Drago at siya ay nagpatuloy. Sabay-sabay na inatake ng mga dragon ang Alpha hanggang sa isang atake na ni Toothless ang pumutol sa sungay ng Alpha. Itinaboy ni Toothless ang Alpha at takot na takot ito na umalis sa Berk. Dito nga ay yumukod ang mga dragon kay Toothless bilang siya ang napiling kanilang pinuno, at ang mga kaibigan at kasamahan ni Hiccup ay naging masaya muli nang maibalik na sa kanila ang dragon nila. Dito nga ay pinahirin na si Hiccup ng abo bilang tanda ng pagiging chief ng kanilang Berk, na malugod na tinanggap niya ang responsibilidad bilang pinuno ng mamamayan. Ang mga tao sa Berk ay natuwa na may bago na silang pinuno. Dito na nagtatapos ang pelikula. Kung nagustuhan ninyo ay maaari lamang mag-iwan ng subscribe, like and share. Maraming salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.